forget to subscribe, hit the notification bell for more videos. Up next. Magandang umaga, sambayan ng Sabongero. Welcome po ulit dito sa ating channel sa Sabong Barkada. At ito po muli ang inyong lingkod na si Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural. So topic natin ngayon mga kasama is about probiotic and prebiotic, no? So what is the difference between two? Pagtatalakayin natin dito. But bukod dyan sa video na yan mga kasama, after this ay may yung procedure kung paano sila ginagawa at paano ang tamang paggamit sa kanila. So balik tayo sa topic. What is the benefits ng mga yan? So number one, discuss natin ang probiotic. Very short discussion lang. Bibigyan natin kayo ng brief idea at makakatulong sa inyo ng malaki yan. Ang probiotic is made of live bacteria microorganism that helps a lot para sa ating mga alagang sasabungin. Maraming benefits ang probiotic. Like for example, nakakatulong sila sa good digestive system ng ating alaga. Good oxygenation. So, bakit nasabing good oxygenation? Once kasi ang ating alaga ay magandang digestive system, mabilis nilang napaprocess yung food sa kanilang katawan na nagko-convert ng good oxygenation. Pag may good oxygenation, may good flow of blood sila. At the same time, malaking bagay po ang probiotic sa kanila kasi ito ay isa sa mga bagay na sa maintenance system nila na nakakatulong na magpalakas ng kanilang resistensya. So yan po ang main factor ng probiotic. Hindi na natin talakayan yung iba pa dahil talagang napakaraming benefits niyan. Ang prebiotic naman, ito yung pag-i-intake sa ating mga alagang sasabunging manok ng tinatawag na fiber type na probiotic na prebiotic, no? Ang prebiotic nakukuha yan sa mga fiber foods pero on process. Sila po yung mga ini-intake natin na dumadaan sa small intestine na hindi natutunaw dahil ang pinoproduce nila at kinukuha doon is yung mga fiber lang. At ilalabas natin yun o idudumi rin natin yun ng buo o yung tinatawag na solid pa, no? Like for sa tao, yung malunggay, pag kumain tayo yan, pag nilabas yan, malunggay pa rin. So, meron namang mga prutas na high-end fiber na pwede nating kunan ng gawing prebiotic. So, ito naman yung mga uri ng prebiotic na kayang lusawin, no? Kayang durugin o kayang i-process ng ating katawan para ito ay maging isang human waste. Sa manok naman, nagiging manure waste din nila yon. Pero prebiotic ang privilege pa rin nun. Ang prebiotic, ang gawain nito sa katawan ng tao at ng ating mga alaga, ay ito yung nagsisilbing pagkain ng probiotic habang nasa loob sila ng katawan. Pero ang pagbibigay ng prebiotic ay hindi po madalas. Dahil pag tayo ay may prebiotic sa katawan, ang pagkain naman ng microorganism, pira-piraso lang yan. So, yan yung nagtumutulong naman sa microorganism na probiotic para sila ay mag-multiply. So, ibig sabihin, pag nasobrahan tayo sa probiotic, magsosobrang multiplication naman ng ating mga good bacteria na which is not good naman. Ika nga, lahat ng sobra ay masama. Yan, pagbibigay naman ng ating prebiotic at least 2 times a month, no? So, ang probiotic naman, ang pagbibigay niyan at least 3 times a week. Enough na po yun. So, yan po ang ating mga good beneficial sa pro and prebiotic. So, Sir JRB, matagal na naming nakitang video making mo niyan, pero nawawala. Nawala ho yan. Dahil binurayan noon ni Facebook at ni YouTube nung in-upload namin, gawa ho ng may mga nagre-report. Hindi ko alam kung anong violence meron doon. Dahil ang lumalabas sa report na na-report daw yan kasi gumagawa kami ng isang bagay na nakakasama daw po. No, ini-introduce namin yung isang bagay o chemical na nakakasama. Pero at the end, this one is a good beneficial product para sa ating mga alaga in terms of maintenance. So, paano ginagawa yan? Subaybayan nyo po itong mga susunod na video at dito namin itatakel at ituturo ang procedure at mga materyales na kailangan natin sa paggawa ng probiotic at prebiotic sa ilang sandali lamang.
Okay mga kasama, procedure, ilagay natin ang isang tasang asukal sa 12 liters ng tubig dito sa ating container. Okay. After ng sugar, ilagay naman natin yung susunod na ingredients, which is ang ating 1 cup of molasses. Ang molasses po yan ay yung katas ng tubo. So yan na magsisilbing pagkain ng ating Lactobacillus bacilli para dito sa ating i-peppermint natin. Okay. Antayin lang ho natin na masimot at medyo malapot ho talaga ang ating molasses. Then ihahanda na ho natin yung kasunod na ingredients na yung ating Yakult, no? So ilalagay natin ang 3 pirasong Yakult diyan sa ating container. Ito po sila. So ayon diyan sa video, isa-isa natin silang isasalin. So yan po yung magsisilbing probiotic microorganism natin, yung Lactobacillus bacilli. So sila yung pararamihin natin. Kaya kailangan natin silang idaan sa fermentation. So after mailagay natin yung 3 Yakult sa ating mixture, paalala lang ho, 12 liters po muna ng tubig. So ayan na po, nailagay na. So saka natin hahaluin. So ang paghalo ho natin is isang malinis na bagay na mahabang stick, no? Sa akin tubo ang ginamit ko, hinugasan ho natin yan. So counter and clockwise po ang paghalo hanggang sa ma-dissolve lahat. So after that video na makikita nyong hinahalo ay atin siyang tatakpan. So sa pagtakip natin sa kanya, lalagay natin yung plastic, then tatakpan natin at tatalian natin ng sealed rubber para hindi siya makasingaw. Then after nyan, itatago ho natin ang probiotic ng 3 araw sa isang madilim na area. So mapapansin nyo po yan ay may space para sa hangin. So after 3 days po may pressure yan, kaya dandahan ng pagbukas, sasalain ho natin ng tela. Pagkasala, ibabalik ho natin uli sa container yung ating malinis na probiotic, fermented probiotic, and then sasalinan na natin ng panibagong 4 liters of water. Ibig sabihin, pupunuin nyo po yan after 3 days, no? And then ganun uli, iseselyo natin at itatago natin for additional 2 days. After nun, ready na po gamitin ang ating probiotic. At kasunod po ng video na ito, ang procedure kung paano naman gamitin ang ating probiotic. So mga kasama, maraming salamat, at ang kasunod rin po, abangan paano naman ang paggawa ng prebiotic. Yan naman po ang kasunod ng videong ito.
ilagay natin sa malinis na container ang 2 pirasong saging na chinap. Okay, gaya ng pinapakita po sa video, nilalagay ho natin yan. So 2 piraso po. Isa ho ito sa kukunan natin ng pinakamagandang fiber galing sa fruits. Sunod po nating lalagay ay yung pineapple. Yung pineapple o pinya sa Tagalog, 150 grams lang po. Dahil medyo mataas ang acidic nito pero high in fiber to. So ito yung isa sa gagamitin ho natin. At kadalasang ginagamit ko rin sa pagpipermint ng prebiotic. So yan po yung 2 pagkukunan natin. At syempre, ang pinakamagandang pang-ferment at syempre yung pinaka mahusay no sa lahat na gagamitin natin is yung asin. So 1 tablespoon lang ho ito. Yung kutsarita po ba? Isang kutsarita lang po. And then ang asukal natin, kahit anong klaseng asukal pwede natin gamitin, 1 kutsara po ang ihahalo natin. Ang kasunod ho niyan ay yung tinatawag nating preservative na pinakamaganda at high in fiber, ang beer. So kaya beer ho yan ang ginagamit natin para mapalabas ng kanyang alcohol content, yung mga extraction from the fruit. At the same time, yung malt niya is high fiber malt yan. Nakakadagdag pa ho yan sa pinakamagandang fiber intake. Gaya nga ng sabi ng doktor, 1 to 2 shots of ng wine sa katawan is good for the body. Pero pabababain natin ang content ng alcohol niyan dahil sa pagpipermint na gaya nito. So bababa ang alcohol content niya. So salin lang natin ang buo tong beer natin. So yan na, sinasalin na natin ng maigi para nang sa ganon makita nyo kung paano yung mga pagkakasunod-sunod ng prebiotic. Hindi naman ho kasing selan to ng probiotic, no, na kailangan ng solid fermentation. Ito kusang magpiperment ho ito. So yan na. So inubos lang natin, medyo mabula. Aalisan na lang natin ho ng konting bula maya po. Okay, simot na. Okay, so cut lang natin ng konti, alisin natin yung bula. So tatanggalin natin 1, 2, 3, wala. Okay, then ihahalo natin ng 1 basong tubig para naman malesen yung alcohol. So 1 basong tubig. Okay, so 700 ml ho ang kailangan natin dyan na garapon, o mas mataas mas maganda para mas okay siya. Then haluin ho natin, no. So halo lang ng halo. Then after ho natin mahalo yan, tatakpan lang ho natin. So pag tinakip ho natin yan, ang kasunod na ho niyan ay ilalagay natin siya sa refrigerator para nang sa ganon bumagal ng konti yung pagpipermint niya, no. So 5 days nating itatago sa ref po ito, sa ref. Then araw-araw po kailangan natin siyang kalugin ng kalugin.